Hindi aksidente na dumating sa iyo ang panalangin ito ngayon. Parang may misteryosong kamay na nagtulak sa iyo upang buksan ang mensaheng ito. At sa loob-loob mo, alam mong may kakaiba, may hindi pangkaraniwan na mangyayari. Ilang gabi ka na bang nahihirapang matulog, iniisip kung saan ka kukuha ng pera para sa mga bayarin, kung paano mo matutustusan ang mga pangangailangan ng iyong pamilya, at kung kailan matatapos ang walang katapusang pakikibaka. Totoo, maraming beses mong itinago ang iyong luha, ngumiti sa iba habang sa loob mo'y bumabagsak ang mundo. Ngunit ngayong araw na ito, may isang bagay na hindi normal, isang bagay na kakaiba, isang bagay na sagrado na gustong dumaloy sa iyong buhay. Isipin mo ito, ang isang panalangin ay maaaring maging tulay sa pagitan ng iyong kasalukuyang paghihirap at ng saganang kinabukasan na matagal mo nang ipinagdarasal. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo, Panginoon, kailan darating ang pagbabago? Ilang beses ka na bang napagod at halos sumuko pero may kakaibang lakas na nag-udyok sa iyo na magpatuloy? Ito ang mismong lakas na nagdala sa iyo rito, sa mismong sandaling ito. Hindi ito aksidente, ito ay tanda, ito ay sagot. Kapag nananatili ka rito, hindi lamang basta panalangin ang matatanggap mo. Matutunghayan mo ang isang himala na bumabalot ng kapangyarihan, isang panalangin hindi pangkaraniwan na dinadala mismo ng langit upang buksan ang mga pintuan ng kayamanan. Marahil ay hindi mo pa ito nararanasan noon, marahil mahirap paniwalaan, ngunit ngayon mismo nararamdaman mo na may kakaiba. Para bang ang iyong puso ay kumakabog, para bang ang iyong isipan ay binubulungan na manatili hanggang sa dulo dahil may himalang hindi mo pwedeng palampasin. Tanungin kita, ilang ulit mo nang ginusto ang isang pagkakataon? Ilang ulit mong inisip kung may makakarinig pa ba sa iyong mga dasal? Ang panalangin ito ay ibinigay para sa iyo, para ipaalala na hindi ka nakalimutan ng Diyos, hindi ka binitawan ng langit, at may kasagutan sa bawat pagluha. This isn't normal, bulong ng iyong espiritu, at tama ka dahil ang biyayang ito ay higit sa normal. Ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay himala. Kaya't sa mga susunod na minuto, hayaan mong gabayan ka ng panalangin ito. Hayaan mong ang bawat salita ay dumikit sa iyong puso. Hayaan mong buksan ng bawat pangungusap ang pinto na matagal nang sarado para sa iyo. Kung mananatili ka hanggang sa dulo, mararamdaman mo ang kakaibang kapayapaan at higit pa roon makikita mo ang pag-agos ng biyaya, ng pera, ng kaginhawahan, ng saganang matagal mo nang inaasam. Hindi ito pangkaraniwan, ngunit sa Diyos, posible. At ngayon, habang nakikinig ka, tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka na bang tanggapin ang isang himala na hindi mo inaasahan? Handa ka na bang maniwala na ang langit ay may regalong ibubuhos sa iyo? Kung ang sagot mo ay oo, manatili rito, sapagkat sa bawat salita na iyong maririnig, isang pintuan ng kayamanan ang unti-unting nabubuksan para sa iyo. At bago matapos ang panalangin ito, may mararamdaman kang pagbabago na hindi maipaliwanag, isang katiyakang hindi ka na muling magiging pareho. Ito ang oras mo, ito ang sagot, ito ang biyaya na hindi mo akalaing darating ngayong araw na ito. Marahil iniisip mo ngayon, bakit ako? Bakit kailangang ako ang makarinig ng panalangin ito? Ngunit sa loob ng iyong puso, alam mong hindi ito aksidente. Kung paanong ang ulan ay bumabagsak sa tamang panahon upang diligin ang mga halaman, ganon din ang panahong ito sa iyong buhay. Matagal ka nang nauuhaw, matagal ka nang naghihintay, matagal ka nang nagdarasal. At ngayon, narito ang tugon na matagal mong inaasam. Sa bawat taon ng pakikibaka, sa bawat buwan ng pag-aalala, sa bawat gabi ng walang tulog, narito ang patunay na hindi ka nag-iisa at hindi ka nakalimutan. Ilan beses mo na bang tinago ang sakit? Sa harap ng iba, nakangiti ka, malakas ka, ngunit sa likod ng mga ngiti, may mabigat na pasanin.
May mga sandali na iniisip mo kung paano ka pa makakabangon. May mga pagkakataon na tila ang mundo ay nakapikit sa iyong hinagpis. Ngunit ngayong araw, sinasabi ko sa iyo na may Diyos na laging gising, laging nakikinig, laging kasama mo. At sa panalangin ito, ipaparamdam niya sa iyo na ang lahat ng luha mo ay hindi nasayang. Bawat paghinga ng pananampalataya ay narinig sa kalangitan. Isipin mo ang mga pagkakataon na halos sumuko ka na. Ang pakiramdam na parang wala ng pag-asa, na kahit anong pilit mo, hindi gumagaan ang buhay. Ngunit tingnan mo, narito ka pa rin. Narito ka, nakikinig, humihinga, patuloy na lumalaban. Hindi ba't iyon mismo ay patunay na ang Diyos ay may plano para sa iyo? Kung hindi ka pa pinanghihinaan ng loob noon, bakit ka papayag na sumuko ngayon sa mismong oras na malapit na ang himala? Marami sa atin ang nahaharap sa parehong laban. May mga utang na tila walang katapusan, may mga bayarin na dumarating kahit wala pang sapat na kita. May mga pangarap para sa pamilya na tila lumalayo ng lumalayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang panalangin ito ay paalala na hindi tayo nag-iisa. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito. Ang bawat salitang binibigkas ko ngayon ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng tulad mo na lumuluha sa katahimikan. Kapag nanalangin tayo, hindi lang ito personal na laban, ito ay laban ng ating mga puso na nagsasama-sama sa pananampalataya. Ngayon, gusto kong isiping kasama mo ako sa isang tahimik na lugar. Marahil isang maliit na kapilya, marahil isang simpleng sulok ng iyong tahanan. Ngunit sa lugar na iyon, naroon din ang presensya ng Diyos. Hawak mo ang bigat ng iyong buhay at doon mo siya inilalapit. At sa mismong oras na iyon, dumadaloy ang kanyang liwanag. Para bang sinasabi niya, "Anak, hindi normal ang sandaling ito dahil ako mismo ang nakikialam para sa iyo." Kung tatanungin kita ngayon, ilang beses mo nang sinubukang maghanap ng paraan, ilang beses kang lumapit sa tao para humingi ng tulong, ngunit walang dumating. Ilang beses mong sinabing, "Panginoon, kung talagang naririnig mo ako, pakibigyan mo ako ng tanda." At ngayon, narito ang tandang iyon. Hindi ito normal na video lang, hindi ito normal na salita lang. Ito ay mismong sagot ng Diyos na dumating sa oras na pinakakailangan mo. At habang naririnig mo ang tinig na ito, damin mong hindi lang ikaw ang kumikilos. Ang langit ay kumikilos kasama mo. Ang bawat bituin na sumisikat, ang bawat araw na lumiliwanag ay paalala na may bagong simula. Hindi mo kailangang manatili sa dilim, hindi mo kailangang manatili sa pagkakagapos. May kalayaan, may kaginhawahan, may kasaganaan na paparating, kaya't hinihikayat kitang manatili hanggang sa dulo sapagkat may biyaya na ihahayag. Huwag mong hayaang maagaw ng pagdududa ang sandaling ito, dahil ang pinakamalaking himala ay dumarating sa oras na hindi natin inaasahan, at naniniwala akong ang mismong panalangin ito ang magiging daan. Hawakan mo ang iyong puso at tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong tanggapin ang biyayang hindi normal, biyayang lampas sa aking inaasahan? Kung handa ka, samahan mo ako hanggang sa huli. Ang bawat salita ay para sa iyo. Ang bawat dasal ay itinahi ng langit upang ipaalala na hindi ka kailanman iniwan, hindi ka kailanman nag-isa. At sa pagtatapos ng panalangin ito, ikaw mismo ang magsasabi, "This isn't normal." Ito ay himala. Ngayon, marahil iniisip mo, kung totoo nga ito, ano ang dapat kong gawin? Ano ang lihim na magbubukas ng pinto ng kayamanan sa aking buhay? Ang sagot ay hindi komplikado at hindi rin ito nakatago. Ang lihim na yon ay nasa pananampalataya sa panalangin at sa matibay na paniniwala na kapag ang Diyos ay nangako, hindi siya kailanman pumapalya. Ngunit higit pa rito, may isang espesyal na biyaya na dumadaloy sa mga panalangin tulad nito. At iyon ay ang kakaibang kapangyarihan ng pagkakasama kapag ang mga puso ay nagkakaisa sa iisang pananalig.
Kung titingnan mo ang kasaysayan ng ating pananampalataya, mapapansin mo na ang pinakamalalaking himala ay nangyari hindi dahil sa kakaibang kayamanan ng tao, kundi dahil sa kakaibang pananalig. Ang tubig ay naging alak, ang bulag ay nakakita, ang patay ay nabuhay. Hindi dahil sa kakayahan ng tao, kundi dahil ang Diyos ay kumilos sa gitna ng mga naniniwala. At ngayon, sa panalangin ito, ikaw ay bahagi ng parehong tradisyon ng pananampalataya. Isang tradisyon na nagpapaalala na ang imposible ay nagiging posible kapag ang puso ay nakahandang maniwala. Ngunit may isang susi na dapat mong hawakan. Ang susi ay ang pagtanggap na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat mag-isa. Ilang beses mo nang sinubukan na lutasin ang lahat gamit ang sarili mong lakas. Ilang beses mong pinilit na kontrolin ang lahat at sa huli ay lalo lamang gumulo ang lahat. Ngayon, ang mensahe ng Diyos sa iyo ay malinaw. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong pasanin, ako ang bahala. Hindi ba't napakagaan pakinggan? Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang maging malakas palagi. Kailangan mo lamang magtiwala. At dito papasok ang kapangyarihan ng panalangin ito. Ito ang paraan ng Diyos upang iparamdam sa iyo na may plano siya. At ang planong iyon ay mas dakila kaysa sa lahat ng iniisip mo. Ang pera na iyong kailangan, ang kaginhawahang matagal mo nang hinihintay, ay hindi malayo sa iyo. Narito na ito. Nasa pintuan na ng iyong buhay at ang panalangin ito ang magbubukas nito. Ngayon, marahil tinatanong mo, paano ko ito tatanggapin? Simple lang, buksan mo ang iyong puso. Manalig ka na ang bawat salita ay may dalang kapangyarihan. Sabihin mo sa iyong sarili, "Oh, ito ay para sa akin. Oh, tinatanggap ko ang biyayang ito." Sa mismong pagsasalita mo ng mga salitang ito, may nangyayari na sa kalangitan. Para bang ang Diyos ay nagsusulat ng bagong kabanata sa iyong buhay, kabanatang puno ng sagana, biyaya at kasaganaan. Kung ikaw ay nanonood o nakikinig ngayon, hindi aksidente na ikaw ay dinala rito. Ito ay sadyang hinanda para sa iyo. Ang panalangin ito ay hindi pangkaraniwan at kung mananatili ka hanggang sa huli, makikita mo na ang mga himala ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi kwento ng kasalukuyan, kwento mo. Tandaan mo, hindi ito normal. Ito ay isang banal na kilos na ibinubuhos sa iyo ngayon. At bago tayo pumasok sa pinakapuso ng panalangin ito, nais kitang anyayahan sa isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyo mismo. Sa iyong puso, sabihin mo, Amen. Isulat mo man o sambitin ng tahimik, ito ay tanda ng iyong pagtanggap. Hindi ito simpleng salita, ito ay deklarasyon ng iyong kaluluwa na handa ka nang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, binubuksan mo ang iyong sarili sa kakaibang agos ng langit. Sa bawat amen, ang iyong mga luha ay nagiging binhi ng pag-asa, ang iyong mga sugat ay nagiging patunay ng kagalingan, at ang iyong mga pangarap ay nagiging hinaharap na pinagpala. Sa mismong sandaling ito, mararamdaman mong hindi mo na kailangang mangamba dahil ang Diyos ay kumikilos na. Kaya't sa susunod na bahagi, ihahanda ko ang iyong puso para sa pinakamahalagang sandali, ang mismong panalangin gagabay sa iyo upang makita ang pagbuhos ng kayamanan. Ngunit bago yon, tandaan mo, ang sikreto ay nasa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala at sa iyong pagtanggap. Ang panalangin ito ay hindi normal dahil ang biyayang darating ay hindi rin normal. Ito ay higit pa sa inaasahan mo, higit pa sa hinihiling mo. Kaya't huminga ka ng malalim, isara mo ang iyong mga mata kung nais mo, at sabihin mo sa iyong puso, handa na akong tanggapin ang himala. Sapagkat ngayon, ang langit ay handa ng bumuhos. Ngayon na ang sandaling pinakahinihintay. Ngayon na ang oras kung kailan ang lahat ng panalangin, lahat ng pagluha, lahat ng pagtitiis ay nagbubunga. Nararamdaman mo ba ang kakaibang kapayapaan sa iyong puso ngayon? Para bang ang bigat ay unti-unting nababawasan,
para bang ang liwanag ay dumarampi sa iyong kaluluwa. Hindi ito imahinasyon lamang. Ito ay ang mismong kilos ng Diyos. Ito ang sagot sa iyong mga panalangin. Ito ang himala na matagal mo nang hinihintay. At ngayong sandali, hayaan mong marinig ng iyong puso ang mga salitang ito. Dumadaloy na ang biyaya, dumadaloy na ang kayamanan, dumadaloy na ang hindi normal na kasaganaan sa iyong buhay. Ama naming Diyos, itinataas namin ang pinakamataas na papuri sa iyo. Sapagkat sa oras na ito, naniniwala kami na may himalang nagaganap. Panginoon, nararamdaman namin ang iyong presensya. Ang bawat salita ay nagiging apoy na nagliliyab sa aming kaluluwa. Panginoon, nararamdaman namin na ang pintuan ng langit ay bumukas na. Ang biyaya na aming hinihintay, ang pera na aming kailangan, ang kayamanang makakapagpalaya sa amin sa aming mga tanikala ay bumubuhos na ngayon. Ngayon, Panginoon, hindi kami nagdududa. Ngayon, Panginoon, buong lakas naming idinedeklara, ang aming biyaya ay nandito na. Panginoon, sinasabi namin na kami ay hindi na alipin ng kakulangan. Kami ay hindi na biktima ng pagkakautang. Kami ay hindi natali ng kahirapan. Ngayon, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan kami ay pinalaya na. At habang sinasabi namin ito, nararamdaman namin ang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa aming katawan. Para bang may malamig na hangin na dumampi, para bang may liwanag na bumabalot, para bang ang lahat ng aming kinatatakutan ay biglang naglalaho. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng himala sa mga taong naniniwala. Kaya't ngayon, Panginoon, hinihiling namin na ang bawat nakikinig sa panalangin ito ay makaranas ng konkretong pagbabago. Hayaan mong sa mga susunod na araw, makita nila ang pagdaloy ng pera na hindi nila inaasahan. Hayaan mong makatanggap sila ng tawag, ng mensahe, ng oportunidad na magbubukas ng bagong daan para sa kanila. Hayaan mong maranasan nila ang hindi normal na himala na nagmumula lamang sa iyo. At sa bawat nakakaranas ng himala ngayon, Panginoon, pinalalakas mo ang kanilang loob. Pinapakita mo sa kanila na hindi sila kailanman nag-iisa at na ang bawat dasal ay may kasagutan. Panginoon, hayaan mo na ngayong oras na ito, maramdaman nila ang katiyakang hindi nila kailanman maramdaman mula sa tao, kundi mula lamang sa iyo. Nararamdaman mo ba ang kakaibang lakas na ito? Nararamdaman mo ba ang init na parang dumadaloy sa iyong kamay, sa iyong dibdib, sa iyong buong katawan? Iyan ay hindi aksidente. Iyan ay ang tanda na ang Diyos ay kumikilos ngayon. Huwag mong ipagwalang bahala. Huwag mong sabihin na imahinasyon lang. Ito ay tunay, ito ay himala. At sa oras na ito, nais kong ipahayag mo sa iyong puso, ang aking biyaya ay nandito na. Ang aking kayamanan ay dumadaloy na. Ang aking kalayaan ay natanggap ko na. Sabihin mo ito ng paulit-ulit sa iyong isipan, sapagkat sa bawat pag-uulit mo, mas lalo kang lumalapit sa katuparan ng pangakong ito. Ngayon, Panginoon, kami ay nagkakaisa sa isang tinig. Kami ay sumisigaw ng papuri sa iyo. Kami ay nagsasabing, Panginoon, salamat. Panginoon, tinatanggap namin. At sa bawat salitang ito, Panginoon, nagiging totoo ang himala sa aming buhay. Hindi na ito darating pa lang, nandito na ito. Hindi na ito malayo, nasa amin na ito. At sa mismong sandaling ito, Panginoon, hayaan mong maging testamento ang aming mga buhay. Hayaan mong makita ng iba ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng aming pagbabago. Hayaan mong ang mga tao sa paligid namin ay magtaka at magsabi, paano nangyari iyon? At sa sagot namin, Panginoon, hayaan mong masabi naming ito ay gawa ng Diyos. Ito ay hindi normal, ito ay himala. Panginoon, hinihiling ko rin na sa bawat nakarinig at nakaramdam ng panalangin ito, bigyan mo sila ng lakas upang ipahayag ang kanilang pananampalataya. Hayaan mo silang magdeklara, ako ay pinagpala na, ako ay pinalaya na,
Ako ay malaya na sa kakulangan, sapagkat sa deklarasyong ito, sila mismo ay nagiging kasangkapan upang dalhin ang himala sa kanilang buhay. At ngayon, Panginoon, binibigyan mo kami ng hamon ng pananampalataya. Hamon na hindi lamang maniwala sa salita, kundi isabuhay ang pananampalataya. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, hinihikayat mo ang bawat isa na magsalita ng pananampalataya. Panginoon, maririnig mo ang kanilang tinig na nagsasabing, ang aking pagpapala ay dumarating ngayon. Panginoon, maririnig mo ang kanilang tinig na nagsasabing, ako ay malaya na. Panginoon, maririnig mo ang kanilang tinig na nagsasabing, ang himala ko ay nandito na. At sa pagsasabing iyon, Panginoon, ang kanilang mga puso ay nagiging bukas sa mas higit pang biyaya, sapagkat ang pananampalataya ay parang pintuan, at sa oras na buksan namin ito, ang lahat ng nasa likod ay bumubuhos sa amin. At ngayon, Panginoon, binubuksan na namin ang pinto ng langit, tinatanggap na namin ang iyong biyaya. Mas Panginoon, itinataas ko rin ang mga taong nag-aalinlangan pa, ang mga may takot pa rin sa kanilang puso, ang mga nagsasabing, paano kung hindi ito totoo? Panginoon, hawakan mo sila. Ipahayag mo sa kanila na ang iyong mga pangako ay hindi kailanman pumapalya. Panginoon, iparamdam mo sa kanila ang iyong presensya sa paraang hindi nila maitatanggi, at hayaan mo silang magsabi sa kanilang puso, oo, Panginoon, naniniwala ako. Ngayon, Ama, ito ang aming matibay na paninindigan. Hindi kami aalis na walang dala. Hindi kami aalis nang wala ang aming biyaya. Hindi kami aalis nang hindi nadarama ang iyong presensya. Sapagkat ngayon, sa oras na ito, itinatalaga namin ang aming mga buhay sa iyo. Itinatakda namin na kami ay pinalaya na, pinagpala na, at binuksan na ang mga pintuan ng langit para sa amin. At sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, nararamdaman namin kami ay hindi na katulad ng dati. Kami ay bagong nilalang. Kami ay anak mo na puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya, puno ng biyaya. At habang nagsasara ang bahaging ito, Panginoon, alam naming hindi nagsasara ang iyong pagpapala. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng pag-agos ng kayamanang hindi normal, ng biyayang higit pa sa aming inaasahan. Habang isinasara natin ang panalangin ito, nais kong ipaalala sa iyo na ang naramdaman mo ngayon ay hindi basta emosyon lamang, kundi isang buhay na patunay na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Marahil ay may luhang pumatak mula sa iyong mga mata, marahil ay may bigat na nawala sa iyong balikat, marahil ay may kapayapaan kang hindi mo maipaliwanag. Lahat ng ito ay tanda na ang iyong panalangin ay narinig at tinanggap sa kalangitan. Panginoon, salamat sapagkat ipinakita mo na sa oras na ito, walang sinumang nanalangin nang walang kasagutan. At ngayon, ipinapaalala ko sa iyo, ang biyaya mo ay nagsimula ng dumaloy. Hindi mo kailangang mag-alala kung paano darating ang lahat ng ito. Sapagkat ang Diyos na gumawa ng himalang ito sa iyong puso ngayon, ang siyang gagawa ng himala sa iyong pananalapi, sa iyong pamilya, sa iyong kalusugan at sa iyong buong buhay. Tandaan mo, hindi normal ang mga nangyayari. Ito ay higit pa sa luhika. Ito ay higit pa sa plano ng tao. Ito ay mismong plano ng Diyos at sa kanyang plano walang pagkabigo. Habang lumalakad ka mula sa araw na ito, dalhin mo sa iyong puso ang mga salitang iyong idiniklara. Sabihin mo sa iyong sarili, kahit sa gitna ng mga pagsubok, pinagpala na ako, ang himala ko ay nandito na, hindi na ako babalik sa dati kong kalagayan. Sa tuwing may pag-aalinlangan, ulitin mo ang mga salitang ito, sapagkat sa bawat pag-uulit, lalo mong pinatitibay ang iyong pananampalataya at lalo mong binubuksan ang pintuan ng mas maraming biyaya. At ngayon, nais kong bigyan ka ng isang hamon ng pananampalataya. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyo at sa iyong relasyon sa Diyos.
Itala mo sa iyong puso ang salitang ito. Aking tagumpay ay dumating na. Kung kaya mong isulat ito sa iyong isip, sa iyong puso, o kahit sa iyong mga labi, gawin mo ito ngayon. Sapagkat sa bawat pagdedeklara, mas lalo mong inilalapit ang sarili mo sa katuparan ng iyong mga panalangin. Ito ang iyong simpleng kilos ng pananampalataya na nagsasabing, "Oo, Panginoon, naniniwala ako." Ngayon, habang isinasara natin, nais kong isipin mo na ang panalangin ito ay simula lamang. Oo, ito ay simula ng isang paglalakbay. Ang himala ay nagsimula, ngunit ang Diyos ay hindi natatapos sa isang sagot lamang. Araw-araw ay may bagong biyayang nakalaan. Araw-araw ay may bagong himala. Kaya't nais kong ipangako mo sa iyong sarili na hindi ito ang huling pagkakataon na lalapit ka sa Diyos sa ganitong paraan. Sa halip, gawin mong araw-araw ang iyong pakikipagtagpo sa Kanya. Bumalik ka bukas. Bumalik ka muli sa susunod na panalangin at hayaang araw-araw ay mapuno ang iyong kaluluwa ng liwanag at biyaya. Kung naramdaman mong malakas ang presensya ng Diyos ngayon, isipin mo na sa bawat pakikinig, mas lalo itong lalakas. Kung nakakita ka ng maliit na tanda ng pagbabago, isipin mo na ito ay simula lamang ng mas malaking pagbabago. Sapagkat ganyan kumilos ang Diyos, magsisimula siya sa maliit na tanda at sa oras na manatili kang tapat, dadalhin ka niya sa mas malaking himala. At huwag mong kalimutan, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa libu-libong tao na katulad mong nakararanas ng paghihirap. Sa bawat nakikinig at nananalangin kasama mo ngayon, bumubuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya. At sa komunidad na ito, ang kapangyarihan ay mas higit sapagkat kung saan may dalawang nagkakaisa sa panalangin, naroroon ang Diyos. Kaya't sa bawat pakikinig mo, alalahanin mong may kapatid kang nananalangin din, may kapatid kang lumalaban din, at magkasama kayong tinatanggap ang himala ng langit. Panginoon, sa pagsasara ng panalangin ito, itinataas namin muli ang aming pasasalamat sapagkat alam naming hindi natatapos dito ang iyong kilos. Ang panalangin ito ay magiging binhi na tutubo at mamumunga sa aming mga buhay. Ang panalangin ito ay magiging alaala na sa araw na ito, naramdaman namin ang iyong presensya at natanggap namin ang iyong biyaya. At ikaw na nakikinig ngayon, tandaan mo, hindi ito pangkaraniwang araw, hindi ito normal na oras, ito ay isang banal na sandali. Kaya't huwag mong hayaan na matapos ito ng parang wala lang. Sa halip, yakapin mo ito bilang simula ng iyong bagong kabanata. At sa bawat araw na darating, ipaalala mo sa iyong sarili, ako ay pinagpala, ako ay pinalaya, ako ay anak ng Diyos, at ang aking kayamanan ay dumadaloy. Kung naramdaman mong may kakaiba, kung naramdaman mong may dumampi na liwanag sa iyong puso, huwag mong itago, ipahayag mo ito. Isulat mo sa iyong isipan o sambitin ng malakas, "Salamat Panginoon sapagkat dumating na ang aking biyaya." At sa oras na gawin mo ito, lalo pang titibay ang pananalig mo at lalo pang bubukas ang pinto ng mga himala. Kapatid, huwag mong kalimutan na bumalik. Ang panalangin ito ay isang tulay, ngunit may susunod pang hakbang. Ang Diyos ay may bagong mensahe para sa iyo bukas. May bagong biyayang nakalaan, may bagong himalang ipapakita. Kaya't huwag mong hayaang maputol ang iyong paglalakbay. Magbalik ka at hayaang araw-araw ay punuin ang iyong puso ng pananampalataya. At bago natin tuluyang tapusin, nais kong iwan sa iyo ang mga salitang ito. Ang iyong tagumpay ay hindi darating pa lang, ito ay narito na. Ang iyong biyaya ay hindi hinahanap pa lang, ito ay dumadaloy na. Ang iyong himala ay hindi malayo, ito ay nasa iyo na. Panghawakan mo ito, itanim mo ito sa iyong puso. At sa bawat hakbang na iyong gagawin mula sa araw na ito, dalhin mo ito bilang iyong panangga laban sa alinmang takot o pagdududa.
Ngayon, sa huling pagkakataon, itaas mo ang iyong puso at sabihin mo, ako ay pinagpala na, ako ay pinalaya na, ang aking himala ay narito na. At sa pagbigkas mo ng mga salitang ito, damhin mong ikaw ay nakapaloob sa yakap ng Diyos, yakap na hindi kailanman bibitaw, yakap na laging gagabay, yakap na magdadala sa iyo sa kasaganaan.